Amen. Great song. All right. Hope you're ready for the preaching of the Word of God. Amen. Man, I'm telling you, kanina umaga, it was a great presentation of God. No, talaga makikita nyo at makikilala nyo na lubusan. No, good to see Sister Bella dito. No, iniwanan niyo yung mga tagapakinig doon, ha. Maraming kasama si Sister Bella pag nakikinig doon sa kanila. No, merong sariling satellite station po yan. No? All right, but anyways, hope you're ready. Let's all stand, please. And once again, let's ask Pastor RJ to please come and preach the word. Amen. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo at napakagandang makinig po ng awitin na talagang naglilip up ng pangalan ng ating Panginoon natin. Alam mo, napakaganda po na ang ating Diyos o ang Diyos na totoo ay mula sa mga awitin natin, maging sa mga simpleng kwentuhan, ay makikita mo talaga yung Diyos natin. Sige po, buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Dito po tayo sa verse number 1 down to verse number 10. Ephesians chapter 1. Basahin po natin ito ng salitan at hanggang marating po natin yung verse number 10. Kaya sabi ng Bible dyan, verse number 1, I read verse number 1, then you read verse number 2. Salitan po tayo hanggang verse number 10. Number 1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto God good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ngayon pong hapon ay ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa grace ng Diyos. Let's talk about the rich grace of God. Yung pong yaman, napakayaman ang biyaya po ng Diyos. I mean the grace of God. The richness of God's, yung Diyos natin. Yung kasi sabi ng Bible dyan sa ating binasa mga kapatid, sabi niya, but God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. And then, 7, sabi dyan, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace. So yan po ang magandang pag-usapan po natin ngayon pong hapon, yung pong pagiging rich ng grace ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli ngayon pong hapon. Salamat Panginoon sa patuloy po na katapatan po ninyo sa aming pong buhay. Salamat po sa inyong pong mercy. Salamat po sa inyong grace. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa mga provisions. Salamat po Panginoon sa mga blessings Panginoon. At
salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Lahat, marami po kami pwedeng ipagpasalamat, Panginoon. At muli ngayon pong hapon, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na amin pong makita, masariwa, Panginoon, ang grasya ninyo sa amin pong buhay. Sa kalagitnaan po, Panginoon, ng pandemic na ito, ang paligid po namin ay nagkukulang ang pangangailangan, Panginoon, ng bawat tao. Subalit, Panginoon, ang amin pong pangangailangan mula po sa inyo pong grasya ay hindi po kailanman magkulang at magkukulang, Panginoon. Muli niyo pong paunawa sa amin ang inyo pong mayamang grasya sa amin po, Panginoon, ngayon pong hapon. Patawad din po sa nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na pong mupo. Alam nyo, napakaganda po yung ating pong binasa. Ito pong binasa natin ay isa po ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito po ay sulat niya sa mga taga Ephesus. At isa po dito sa mga mahalagang tinalakay na Apostol Pablo, because the very purpose of this book is to strengthen the believers. To strengthen the believers at in Ephesus in their Christian faith. Kaya makikita po ninyo dito mga kapatid, ay napakaganda ho ang presentation ni Apostol Pablo pagdating po sa simbahan. Makikita po natin yan. Sa chapter number 4, makikita po natin dito yung pong kahalagahan po ng bawat itinalaga ng Diyos sa kanyang simbahan. Sinabi rin po dyan na yung pong mga bagay na ginawa po ng Diyos sa kanila, ang bawat individual na miyembro ng kanyang simbahan, ang bawat believers, at makikita po natin dito, mga kapatid, na sa panahon pong ito ay panahon din po ng persecution. Panahon din po na ang mga Kristiyano ay physically, mga kapatid, sila po ay nahaharap at nakakaranas. Yung pong ating nararanasan po na pandemic, mga kapatid, iba rin po ito. Nung kanila pong panahon din po ay iba rin po. Iba rin, mga kapatid. Subalit, makikita po natin dito, yung pong napakaganda po na pagtuturo po ng Diyos na maging sa iba't ibang karanasan po natin o pwede pa po nating maranasan. Katulad ng persecution na nararanasan po nila, persecutions, katulad po ng pandemic na ating nararanasan, mga kapatid. Subalit, ito pong mga karanasan pong ito na pwede nating maranasan, mga kapatid. Ito na nga, nararanasan na natin. Pero salamat, mga kapatid, na ang Diyos natin ay mas mayaman. Ang Diyos natin ay mas makapangyarihan. Kaya kung ating pong isa-isahin, sapagkat gusto ko lamang po ipakita po sa inyo ngayon pong hapon, bago po natin talakayin, yung pong sinabi po ng Bible sa verse number 7, ang sabi niya, that in the ages to come, the word ages, it means perpetuity. It means, it talk about without end. Without end. At ang sabi ng Bible diyan, to come, He might show the exceeding riches of His grace. Exceeding riches of His grace. Makita nyo po, yung grasya ng Panginoon sa atin ay ang sabi niya, exceeding. It means to throw beyond. It means, mga kapatid, super, talagang nag-uumapaw. Higher in quantity na tinatawag. Superhuman. Superhuman. Bigger or better. Yun po yung grace ng Diyos sa atin. Pero nais ko lamang pong balikan kasi hindi po natin masyadong ma-appreciate yung pong mga bagay na ito na binabanggit po ng Bible dito, mga kapatid. Kung hindi po natin babalikan, verse number 1, sabi ng Bible dito, and you hath He quickened. And you hath He quickened. Makikita po natin dito, hindi rin ako magaling sa English, pero kahit papaano, may naiintindihan din po tayo pagdating sa grammar. Para sa ninyo po yung salitang quicken. It means past tense. It means, mga kapatid,
ito po'y mga nangyari sa atin bago natin maranasan yung sinabi ng Diyos na exceeding riches of His grace. Sino po tayo noon, mga kapatid? Sabi ng Biblia, who were dead in trespasses and sins. Ibig sabihin, mga kapatid, bago tayo binayayaan ng Diyos, mga kapatid, ng kanyang yaman, napakayaman na grasya, tayo po'y patay. Tayo po'y patay. Ibig sabihin, mga kapatid, ay wala tayong connection sa Panginoon. Wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. We are dead. What we can expect for a dead man? Nothing but death. Patay po tayo. Patay ako noon. Wala akong kaalam-alam patungkol sa Diyos. Wala kang kaalam-alam patungkol sa Panginoon. Wala kang relasyon sa Panginoon. Wala akong relasyon sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because of our sins. Pero sabi ng Bible diyan, and then sabi ng Biblia diyan, wherein in time past, ye walk. Tingnan niyo po yung walk, past tense na naman. Ye walk according to the course of this world. Tingnan niyo po, ang isang tao na walang personal na relasyon sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ay ikaw ay sumusunod sa gusto ng sanlibutan ito. Sino po ang promotor sa mga bagay-bagay na makasanlibutan na bagay? Maliwanag po dito, to the prince of the power of the air. Sino po itong tinutukoy dito, mga kapatid? Satan. Satan. Ibig sabihin, nung tayo po yung wala pa sa Panginoon, we are not belong to the family of God because we do not have a personal relationship with God. It means we are belong to the family of Satan. Kaya makita nyo po, sumusunod tayo kung anuman kagustuhan ng mundo na pinapatakbo ng dyablo. Sumusunod tayo sa dyablo. Kaya sabi ng Biblia that the spirit that now worketh in the children of disobedience. Tingnan niyo po, ang tao na walang personal na relasyon sa Panginoon, sino ka? Patay ka. Pangalawa, mga kapatid, sinong sinusunod mo? Kamunduan. Bakit? Sinong nagpapatakbo ng mundong ito? Walang iba kundi si Satan. Kaya sabi ni Biblia, ang taong walang Kristo sa kanyang puso, sabi ni Biblia, you are the children of disobedience. Children of disobedience. Isipin mo yan, na ikaw ay anak ng pagsuwail o pagsaway, pagka ikaw ay walang Diyos, at ang sabi ng Bible yan, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh. Ano pong ibig sabihin yan? Tinutukoy po dito yung buhay natin nung wala pa tayo Kristo sa ating buhay. Sabi ng Biblia, sinusunod natin yung pita ng ating laman. Pita ng ating laman. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. At ang sabi ng Bible dyan, and were by nature the children of wrath. Akalain mo yan? Sino po tayo noong araw, mga kapatid? Dead tayo, patay tayo. Wala tayong connection sa Panginoon. Sino po tayo noong araw, mga kapatid? Ang sabi ng Bible dyan, children of disobedience. Children of disobedience. Sino tayo, mga kapatid? Nung tayo hindi pa tumanggap kay Kristo, children of wrath. Children of wrath. Kita nyo po, mga kapatid, patay tayo, wala tayong connection sa Panginoon, hindi tayo anak ng Diyos. Therefore, kung hindi tayo anak ng Diyos, ang sabi ni Biblia, kaaway tayo ng Panginoon, hindi natin sinusunod ang Panginoon, wala tayong pagkakilala sa Panginoon, children of disobedience, children of wrath tayo, mga kapatid. Wala talaga tayong silbi, kaya nga patay po tayo. Amen! Patay po tayo. But, in verse number 4, tingnan niyo po kung ano sinasabi ng Bible dyan. But, God. Amen. Anong sabi ng Bible dyan? But God, who is rich in His mercy, for His great love, wherewith He loved us. Mga kapatid, sino ka ba at sino ako na iibig, mga kapatid, iibigin ng Diyos isang tao, mga kapatid, na patay? Kapatid, wala pa akong nabalitaang tao na umiibig sa isang patay.
O mahirap ibigay ng isang patay. Maring iniibig natin yung isang patay nung siya'y nabubuhay pa. Pero nung siya'y patay na, wala pong gustong yumakap sa siyan kahit mahal mo sa buhay. Bakit patay na po? Pero mga kapatid, tignan niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Anong sabi ng Biblia? You are children of disobedience. You are children of wrath. By nature, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi ka sumusunod sa Diyos. Sinusunod natin yung kamunduhan. Sinusunod natin ang diablo, mga kapatid. Sinusunod natin yung pita ng ating laman. Sinusunod natin yung gusto ng ating laman. Yung isip natin, walang kaisipan patungkol sa Diyos. Pero makita po natin na ang Diyos, mga kapatid, hindi po tumigil sa atin. Ang sabi ng Bible, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Akalain mo yan, mga kapatid. Look at the word love. It means past tense. It means tumutuko yan nung ikaw ay patay, nung ako ay patay, kahit wala kang personal na relasyon sa Diyos, inibig ka ng Panginoon, inibig ako ng Panginoon, hindi tumigil ang Diyos, hindi nagsawa ang Panginoon, inibig tayo noon, at ngayon, at magpakailang-kailan pa man. And then sabi ng Bible dyan, mga kapatid, even when we were dead in sins, sabi niya, maging nung tayo po'y patay sa kasalanan, ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa atin nang sabi niya, He hath quickened us together with Christ. What the word quicken, it means made alive. Patay ka, pero mga kapatid, binuhay ka ng Diyos. Bakit binuhay ka ng Diyos? Sapagkat mayaman ang grasya ng Diyos. Quicken us together. Naunawan niyo po yung salitang together. Eto ka, patay ka, wala kang silbi, wala akong silbi, pero nandito ang Panginoon. Napakayaman ang kanyang biyaya, napakayaman ang kanyang grasya, nandiyan ka, patay ka, pero ang sabi ng Biblia, quicken us together. Together. Sino yung kasama doon? Christ. By grace, ye are saved. And then sabi niya, and hath raised us up together. Akala mo yan, patay ka, wala kang silbi, pero ikaw ay binuhay ng Diyos, tapos nung binuhay ka, hindi ka pinabayaan ng Diyos o iniwan, ni-raise up ka, binangon ka. Sino yung bumangon sa'yo? Christ, sapagkat hindi mo kayang ibangon at buhayin ang sarili mo. Bakit patay ka? And then sabi ng Bible diyan, and hath raised us up together and made us to sit. And made us sit. You know the word sit? Napaka-importante yan. It means to give. Made us sit together in, saan po yun? Heavenly place. Heavenly places. In Christ Jesus. Ano pong ibinigay sa atin? Patay ka, wala kang silbi, pero nakita ka ng Diyos, inibig ka ng Diyos, binuhay ka, pero hindi ka iniwan ng Diyos, ni-raise up ka. At ngayon, sabi ng Biblia, binigyan ka ng pagkakataon na meron kang lugar na langit na pupuntahan kung nasaan yung Diyos na bumuhay sa iyo at bumangon sa iyo. And then sabi ng Bible diyan, mga kapatid, that in the ages to come, it means, it talks about perpetuity. It means without end. Walang hanggan. That in the ages to come, He might show, magpakailanman, mga kapatid, at lalong ipapakita ng Diyos sa'yo. Ano yun? Exceeding riches of His grace in His kindness
toward us. Sino yung us? Tayong mga kumilala na o tumanggap na kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Ibig sabihin, mga kapatid, ni katiting, wala po tayong bahagi sa ating kaligtasan. Ni katiting, mga kapatid, sapagkat ikaw ay mula sa patay, wala kang kwenta, wala kang silbi. At ang sabi ng Biblia, ngayon binuhay ka ng Diyos, inayos ka ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible dyan, not of works. Wala kang katiting na pwedeng idagdag dyan o dinagdag dyan. Wala tayong kabutihan na pwedeng idagdag sa kabutihan at grasya ng Diyos, sapagkat we are all unworthy, lest any man should boast. Sapagkat ang tao, anumang kabutihan natin, malaki man, maliit man yan, pwede nating ipagyabang. Pero ang sabi ng Diyos dito, verse number 10, for we are His workmanship. What the word workmanship? It means the product. Ikaw at ako, pag tinanggap mo si Kristo, kapatid, produkto ka ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Nang pag-usapan po natin yung grasya ng Diyos, I hope na-realize natin kung sino tayo noon, mga kapatid. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki dito. Lagi natin naririnig ang ating mahal na pastor nang sabi niya ay lahat ng nangyayari sa ating buhay mula nung tayo po'y naligtas, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Lahat yan ay grasya ng Diyos. Amen! Now what the word grace means? Grace is God's voluntary and loving favor to those He saves. God's voluntary and loving favor given to those He saves. We can't earn it. Nakikinig po tayo? Hindi natin pwedeng ipunin yan. Hindi tayo pwedeng mag-ipon, nor do we deserve it. Hey, hindi tayo deserve sa grasya ng Diyos. Kaya nga minsan sinasabi natin, grace is getting that we do not deserve. Grace is getting what we do not deserve. Ano po yung tinanggap natin na hindi tayo deserve? That is heaven. Salvation. Tanong kong, mga kapatid, karapat dapat ka bang tumanggap ng langit? Karapat dapat ka bang maligtas? Ako at ikaw, tayong lahat, hindi po karapat dapat. Pero ang sabi ni Biblia, sapagkat mayaman ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, tayo po'y nangaligtas. No religious or moral effort can gain it. For it comes from God's mercy and love. Without grace, no person can save. Without grace, no person can save. It means, the word grace, undeserved favor, approval, favor, mercy, pardon, privilege, special favor, to decorate or add beauty to something. Tingnan niyo po, alam niyo ba nung naligtas tayo, naging maayos po ang lahat? Saan tayo nanggaling? Saan ka nanggaling? Saan ako nanggaling? Parehas tayo nanggaling sa basurahan. Wala tayong silbi. We're dead. Pero dahil sa grasya ng Diyos, mga kapatid, nakita ka, patay ka, wala kang pag-asa, mga kapatid, wala kang kapag-asa, pero binuhay ka ng Diyos, tapos ibinangon ka, tapos binigyan ka ng pagkakataon, mga kapatid, mula sa kanyang kayamanan at yaman doon sa kalangitan. At mga kapatid, ito napakatindi. Jesus, by grace of God, should taste death for every man. Akalain mo yan? Should taste death. Yung isang persona na hindi po dapat makatikim ng kamatayan, nakatikim ng kamatayan sapagkat
dahilan sa napakayaman, mga kapatid, ng biyaya at grasya ng Diyos at pag-ibig niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Tingnan niyo po ito, napakagandang talata po ito. In Hebrews chapter 2, verse number 9. Tingnan niyo po, ano sabi ng Biblia diyan? But we see Jesus, who was a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He by the grace of God, wow, He by the grace of God should taste death for every man. Kapatid, alam nyo ba na napakayaman ng Diyos ng kanyang biyaya? Ano po ang ibig sabihin yung grace? Sinabi ko na po sa inyo kanina, ibig sabihin, God's voluntary and loving favor given to those He saved. We can't earn it. We cannot earn it, nor do we deserve it. Hindi natin deserve yan. Mga kapatid, ito yung undeserved favor. Kaya lahat ng nangyayari po sa atin ngayon, mga kapatid, akalain mo yan? Karapat-dapat ba ang Panginoong Kristo na makatikim ng kamatayan? Hindi po. Karapat-dapat ba ang Panginoong Kristo na mapako sa cross? Hindi po. Karapat-dapat ba, mga kapatid, ang Panginoong Kristo na siya'y mapako sa cross, mabayubay sa cross, madanak ang kanyang dugo, mga kapatid? Hindi po ikaw at ako dapat ang ipako sa cross. Pero ang sabi ng Biblia, dahilan sa kanyang grasya na napakayaman, kapatid, pinili niya yon o tinanggap niya lahat yon alang-alang sa iyo at sa akin at sa ating pong lahat. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Mga kapatid, Paul's list on these verses, benefits God secured for us when Christ died on the cross. Christ, when He was on the cross, He made us fit to be part of His kingdom. He rescued us from Satan's domination and made us His children. He brought us into His eternal kingdom. He bought us our freedom from sin and judgment. He forgave all our sins. Akalain mo yan? Samantalang tayo, minsan pag nagkasala lang yung kapatiran natin, taon bago natin mapatawad. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay pinanganak ka na makasalanan, ako'y makasalanan, ipinaglihi tayo sa kasalanan. Kahit anong uring kasalanan meron tayo, pero doon sa cross ng Kalbaryo at tayo po'y pinatawad ng Diyos. Pinatawad tayo lahat ng Panginoon. Kaya mahalaga yung salitang redemption. Hebrews chapter 9 verses 12 to 14. At sa lumang tipan, makikita po natin yan sa book of Leviticus. Redemption refers to the process of paying the price to free a slave. By Christ's death, He freed us from slavery of sin forever. Amen, mga kapatid. Yeah, tayo po'y tinubos, tayo po'y pinurchase ng Panginoon. Doon po sa cross, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, doon sa cross ng Kalbaryo. And sabi ng Biblia, Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Why does forgiveness or remission require the shedding of blood? Bakit kinakailangan pa hong madanak ang dugo ng Panginoong Kristo doon sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan at katubusan ng bawat kaluluwa doon sa apoy ng impyerno? Napakinggan niyo po na maigi. There is no greater symbol of life than blood. There is no greater symbol of life than blood. Blood keeps us alive. Jesus shed His blood. It means
He gave His life for our sins so that we wouldn't have to experience spiritual death, which is eternal separation from God. Jesus is the source of life, not death. Hindi po kamatayan. Kaya nga pag tayo po'y tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, sa Kanya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, anong binigay sa atin? Buhay. At hindi lamang po basta buhay, buhay na walang hanggan. He gave His life to pay the penalty on our behalf so that we might live. After shedding His blood for us, He rose from the grave and proclaimed victory over sin and death. Kaya mga kapatid, tinan niyo po, kahit sa kalagitnaan ng pandemic, persecutions na mga naranasan yung mga Kristiyano, dito po sa book of, doon po sa lugar ng Ephesus, mga kapatid, hindi po nagtagumpay ang dyablo. Hindi po nagtagumpay, mga kapatid, ang persecutions. At naniniwala pa rin ako, mga kapatid, ng pandemic na ito, hindi po magtatagumpay laban po sa mga anak ng Diyos. At kailanman po hindi magtatagumpay ang mundong ito laban sa mga anak ng Diyos. Now let me remind you, gaano kayaman ang grasya ng Diyos. Naulitin ko po sa inyo, ano pong ibig sabihin ng grasya? Patungkol po ito sa voluntaryong pag-ibig at pabor ng Diyos sa atin. Kapatid, sino ka ba napapaboran ng Diyos? Sino kaya naman ako napapaboran ng Diyos? Isang makasalanan, isang patay, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hindi ko maintindihan ng Diyos. Napaka-grabe yung kanyang habag sa atin. At yung grasya niya, iminsan nga yung anak lang natin pag nakagawa ng kasalanan, di ba, palo ka agad. At hindi mo papaboran. Pero tayo, mga kapatid, pinaburan pa rin tayo ng Diyos, tinubos tayo at inabot tayo sapagkat hindi natin kayang pumunta sa Kanya. Tayo po'y pinuntahan niya at hindi tayo pinabayaan, hindi tayo tinigilan, hindi tayo iniwan hanggat, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi natin maunawan minsan ang Diyos. Pero ang Diyos, mga kapatid, salamat na lamang merong Biblia, mga kapatid, na ang presentation ng Bibliang ito ay maliwanag patungkol lahat sa Diyos natin. Na kailanman ay hindi po natin ito pwedeng pagdudahan. Na isa-isa lang po natin, mga kapatid, sandali, yung pong mga ilang bagay na napakayamang grasya ng Diyos. Ibig sabihin, yung pabor ng Diyos. Akalain mo yan? Merong kang tinanggap na hindi mo naman deserve. Sapagkat ang deserve mo at sa ako, mga kapatid, ay apoy ng impyernos. Pero sabi ng Diyos, hindi yan. Malala ko yung sinabi ni Pastor, bakit kaya maraming mga tao na ayaw pumunta doon sa lugar na hinanda ng Diyos sa kanila? Mas pipiliin pa nila na pumunta doon sa isang lugar na hindi naman lugar na hinanda ng Diyos para sa tao. At yan yung apoy ng impyerno. At ang langit ay lugar, mga kapatid, na hinanda ng Diyos para sa Kanyang mga nilikhang tao. Kaya magpasalamat po tayo po yung mga naabot na ng Diyos, mga kapatid. Hindi dahilan sa ikaw ay mabuti, hindi dahilan sa ikaw ay righteous. Sabi ng Biblia, sa binasa natin, sino ka ba? Patay ka. Ginising ka lang ng Diyos, binuhay ka lang ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang sabi ng Biblia, sa 1 Peter chapter 4, verse number 10. Tingnan niyo po ito. Ang sabi ng Bible dito, as every man. Sino po yung every man? Ang bawat tumanggap na po kay Kristo. Anong sabi niya? Hath received, past tense, the gift, even so minister, the same one to another, as a good stewards. Tingnan niyo po, ano pong nakalagay dyan? Manifold of the manifold grace of God. Anong ibig sabihin ng manifold? Marami. Sari-sari. Makinig kayo. Walang anggulo sa buhay natin
na hindi po nagpo-flow yung grasya ng Diyos sa ating buhay. Anumang bahagi sa amang bahagi ng ating buhay, mga kapatid, physically, spiritually, materially, spiritual, lahat ng bagay, mga kapatid, sapagkat ang sabi ni Biblia, ang grasya ng Diyos is manifold. It means madami, mayaman. Manifold grace of God. Manifold grace of God. Ano pong ibig sabihin ng manifold? Apart, parang po sa makina. Alam nyo ba sa makina ng sasakyan, meron pong tinatawag na manifold. Alam nyo ba kung anong gamit nito? A part of an engine that connects different pipes for moving fuel and air into the engine, or for carrying gases away from the engine. Maraming nakakonect dyan. Papunta po, konektado doon sa makina mismo. Kaya mahalaga po yung manifold. Alam niyo ba, mga kapatid, lahat ng nagpapakilos sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay yan yung tinatawag na manifold grace of God. Nakakonektado po lahat yan. Manifold grace of God. Alam niyo ba, ito yung tinatawag na sa makina, a whole that unites or consists of many diverse elements. The manifold of aspirations, passions, frustrations. Alam niyo ba, mga kapatid, ang dami-dami natin mga problema sa buhay natin. Minsan nagpaplano tayo, hindi kaya muna ako maglingkod sa Panginoon. Parang ang hirap. Hindi muna kaya ako mag-involve kasi pandemic naman. Alam niyo ba, marami po ngayon mga anak ng Diyos, mga miyembro, nagtatago. Alam niyo kung anong rason? Pandemic naman eh. Kung pastor nga naggumagawa ng rason, total pandemic, mga members, wala muna tayong services. Wala muna tayong pagtitipon, total pandemic naman. Pero bakit, mga kapatid, ang Christian Bible Baptist Church Fort Bonifacio, tuloy-tuloy, mga kapatid, yung pong mga pananambahan natin, hindi dahilan sa magaling yung ating pastor, hindi dahilan sa inyo. Alam niyo kung anong rason? Because of the manifold grace of God. Nakakonektado po tayo sa grasya ng Diyos. Hindi pa ho yan, mga kapatid. Ano pa po? Manifold grace of God. Tingnan niyo po dito sa Acts 4:33. Acts 4:33, sabi ng Biblia, Acts 4:33. Alam niyo kung babasahin po natin dito, iintindihin niyo po. Meron din pong pag-uusig dito. Nakakaranas din sila ng mga persecutions. Di po ba? Amen. Sa Book of Acts, grabe. Naranasan nila Pedro, naranasan nila Paul. Talagang lantaran, huhuliin ka pag nag-preach ka, nangaral ka, nag-soul winning ka, huhuliin ka, ikukulong ka. Pero alam nyo ba, tinan nyo po ito dito sa verse number 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tinan nyo po, ito po'y matindi po ang persecution dito, pero meron po silang ginagawa. Hindi sila tumigil na maglingkod sa Diyos. Bakit? Ang sabi ni Biblia, and great grace. Come on, shout amen. Ano sabi ng Bible dyan? And great grace. Kanino po ito? Was upon them, or sino po yung them? Yung pong mga miyembro dito. Alam nyo kung bakit kayo mga full-time na mapalad kayo? Dito kayo nakatira. Alam nyo, mahirap po yun, tama yun, mahirap yun, nagtsatsaga ka, nanonood ka sa isang napakaliit, mga kapatid, na cellphone. Minsan putol-putol pang. Depende sa signal, depende sa internet. Pero ikaw nakatira ka dito. Ibaw yung live.
Iba yung nandudong ka sa live. Iba yung nanonood ka sa basketball, sa NBA, kapatid, na nandudong ka mismo sa court. Iba yung attend ka, nakakapakinig ka ng preaching, mga kapatid, na live. Alam niyo, simula nung lockdown, sa biyaya ng Diyos, walang service dito na na-miss ko. Wala. Biyaya ng Diyos yan, hindi galing ng tao yan. Tingnan niyo po, ituloy natin. Ano pong meron sa kanila? Manifold grace. Anong meron sa kanila? Great grace. Great grace. You know the word grace? Great. Maganda yung great na yan. Sa ibang word is predominant. Ano nyo ba ibig sabihin ng predominant? More important. Powerful. Successful. Noticeable than other people. Having superior strength. Akalain mo yan? Na pag tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, basta susunod ka lang sa kagustuhan ng Diyos, meron kang superior na kalakasan. Meron kang kakaibang kalakasan. Tingnan niyo po, mga kapatid, bakit po yung ibang mga Baptist churches, mga kapatid, they stop doing their own service and worships, mga kapatid. Tumigil na talaga. Pero bakit ang ating simbahan? Meron pong kakaibang strength, mga kapatid. Sapagkat nandyan po yung great grace ng Diyos. Tingnan niyo po, anong sabi ng Biblia? Alam niyo pa, basahin lang natin ito. Sabi niya, sapagkat lahat po nasa kanila, yung pong tinatawag na great grace was upon them all. Ang sabi ng Bible, ang epekto po sa bawat sa kanila, ito pong great grace na ito, neither was there any among them that lack, walang nagkulang. For as many as were possessors of lands or houses, sold them and brought the prices of the things that were sold. At ang sabi ng Biblia, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph by the apostles was surnamed Barnabas, which is, being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Akalain nyo yan? Kalagitnaan ito po, mga kapatid, ng persecutions. Pero makikita mo may mga miyembro dito, sabi nila, Peter, Pastor Peter, yung lupa namin, yung house and lot namin, ibebenta namin, ibibigay namin sa gawain ang mapagbentahan. Kapatid, anong merong kaisipan ng mga anak ng Diyos na ito? Anong merong puso itong mga anak ng Diyos dito, mga kapatid? Bakit naiisip nila yon at nagkakaroon sila ng pusong ganito sa kakalagitnaan, mga kapatid, kasalukuyan na persecution, uhusikin ka, pero sabi nila, Pastor Peter, meron kaming house and lot, ibebenta namin, ibibigay namin sa gawain ng Diyos upang maabot natin lalo at magpatuloy ang paglago at paglawak ng gawain ng Diyos. Kapatid, ako po'y naniniwala ng pandemic na ito ay hindi po kayang harangan at patigilin yung paglago sa gawain ng Diyos. Makita lang po natin yung pong great grace na merong sa atin. Akalain nyo yan? Alam nyo, napakaganda ho siguro. Meron pong miyembro ng ating simbahan, sasabihin natin sa ating mahal na pastor, meron akong lote doon. Benta natin, ibigay natin sa gawain ng Diyos. Tahimik po ang mga miyembro. Ayaw. Mga kapatid, baptist po ito. Mga baptist ito. Ang nakakalungkot, yung hindi po baptist, nagagawa nila. Bakit tayo mga baptist? Meron naman pong nakatiwangwang na lupa dyan. Meron naman pong nakatiwangwang na lote dyan. Bakit hindi natin ibenta? At paano, Pastor, anong gagawin natin? Tignan mo lang yung kung anong meron sa'yo. Anong meron sa'yo? Great grace. Manifold grace.
Ito pa, in James chapter 4, verse number 6. Ano sabi ng Bible diyan? Alam niyo ba, napakayaman ng Diyos ng kanyang grasya, hindi ho nauubusan. Tingnan niyo po. James 4:6, ano sabi niya? But He, basahin po natin lahat. Ano sabi ng Bible? But He giveth more grace. More. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Alam niyo, gusto ko mapansinin natin na maigi. But He giveth more grace. Kayo mga kapatid, walang pulubing anak ng Diyos, sapagat hindi nauubusan ang grasya ng Diyos natin. Ano ibig sabihin yung more? Greater amount, greater number, extra or additional. Alam nyo, ang Diyos, hindi po siya nagbabawas para mula sa kanyang grasya para sa mga anak ng Diyos, kundi nagdadagdag lagi. Nagdadagdag. Hindi mo kayang ubusin yung grasya ng Diyos maghapon. Hindi ho. Oh? Ito pa. Dito po sa 1 Timothy 1:14, sabi ng Bible dito, and the grace of our Lord was, tingnan niyo po yung word na ginamit, exceeding abundant. Oh, amen. Exceeding, it means extraordinary. Extraordinary. Kakaiba, unusual. The grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Jesus Christ. Akalain mo yung ginamit dyan ay exceeding abundant pa. It means plentiful, extraordinary, bountiful. Tapos sinabi pa niya, more grace. More grace. In Romans 5:17, sabi ng Bible dyan mga kapatid, for by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Akalain mo yan? Manifold grace, great grace, more grace, exceeding abundant grace. Dapat makita natin ito, mga members, nakikinig tayo mga kapatid. Dapat makita natin ito. Alam niyo, isang araw, ito po si Apostol Pablo, naglilingkod, masigasig, na naglilingkod sa Panginoon. At isang araw, alam niyo ba, naranasan din po niyang nagmurmur sa Panginoon. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Sabi ng Bible dyan, alam niyo, minsan hindi natin napapansin, lalo na ngayon nakakaranas tayo ng pandemic. Pero dapat nating makilala kung sino ang Diyos natin patuloy. Tingnan niyo po sa verse number 7. As Paul said, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given unto me a thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Kaya lahat tayo nakakaranas ng ganito, di po ba? Amen. Ikaw, nararanasan natin ito, nararanasan ko ito. Si Apostol Pablo, naranasan din niya. Meron din po siyang nakaranas din po siya ng tinatawag na thorn in the flesh. At ang sabi ng Bible diyan, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Kapatid, alam niyo ba, lalo na ngayon, itong pandemic na ito, napakarami tayong mga nararanasan na kakaibang nararanasan na hindi po natin kailanman naranasan. May kanya-kanya tayong kabigatan, may kanya-kanya tayong problema. Meron tayong iba't ibang thorn in the flesh. And then sabi ni Paul, for this thing I besought the Lord thrice. Sabi niya, ako'y nakiusap sa Panginoon 3 beses that it might depart from me. Na mawala na sa akin itong
thorn in the flesh na ipinapadala ng dyablo upang ako'y tumigil at mag-quit at tumigil at hindi na maglingkod sa Panginoon. Alam mo, sinagot siya ng Diyos. Sinagot ng Panginoong Hesukristo. Anong sabi niya? And He said unto me. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sinabi ba ng Panginoon, sige, tanggalin ko yung mga thorn in the flesh mo? Hindi. Anong sagot ng Diyos dito? Anong sagot ng Panginoong Hesukristo? My grace is sufficient for thee. Kapatid, ikaw, lahat tayo dito, marami tayong mga thorns. Marami tayong thorn in the flesh. Ang dami nating problema. Ang dami nating daing. Ang daming problema ng ating bansa. Ang Kristiyano hindi exempted sa problema. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, anumang uring thorn in the flesh na ating nararanasan na pangkasalukuyan dulot ng pandemic na ito. Pero mga kapatid, wala na pong mas dakila kundi ang biyaya ng Diyos, sapagkat ang sabi niya, grace, my grace is sufficient for thee. Sapat. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, sabi niya, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Amen. For when I am weak, then am I strong. Tingnan niyo po, tanong natin, tinanggal ba ng Diyos yung mga thorns ni Apostol Pablo? Hindi. Hindi. Bakit? Sapagkat mas supisyente, mas mayaman yung grasya ko. Apostol Pablo. Mas nag-uumapaw. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya ibig sabihin, alam nyo, minsan pag tayo nananalangin, yung gusto natin ang masusunod. Tama po? At minsan pagka hindi po napakagustuhan yung ating kagustuhan, minsan nagtatampo tayo sa Diyos. Tingnan niyo po sa Apostol Pablo. Ang gusto ni Apostol Pablo, tanggalin yung mga thorns. Pero tinanggal ba ng Panginoon Kristo? Hindi. Ano sabi niya? Hindi, Paul. Sabi niya, mas mayaman ang grasya ko dyan. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga kapatid, sundin lang natin, huwag natin kokontrahin. Sapagkat mas mayaman ang Diyos. Mas matalino ang Diyos. Mas sigurado po ang kanyang pamantayan, mas sigurado po ang kanyang ginagawa kaysa tayo. I want to tell you this afternoon that the grace, itong grace na ito na pinag-uusapan natin is all about Jesus Christ. Hindi nanggaling sa iyo yan, hindi nanggaling sa akin yan, hindi po nanggaling kung saan-saan, kundi nanggaling po mismo mga kapatid, puro sa Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ito, napakagandang talata po ito. 2 Corinthians 8:9. Tingnan niyo po. 2 Corinthians 8:9. Ang ganda po nito. Ano sabi ng Bible diyan? Basahin po natin lahat. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ. Ano po yung grace? Pabor ng Diyos. Kung tayo po'y magsisimula sa ating kaligtasan, yung ating pong kaligtasan mismo, yan yung tinanggap natin na hindi po tayo karapat-dapat. Subalit mga kapatid, kaya po tayo tumanggap sapagkat ibinigay po ng Diyos yan. Tingnan niyo po. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Akalain mo yan? Marami mga tao na gustong yumaman kahit maghirap ang iba. Bibihira pong mga tao, mga kapatid. Di baling mahirap ka at maghirap ka basta yumaman ang iba. Pero mas maraming mga tao, kapatid, na nag-iisip,
Di baling maghirap ang iba, basta ako, mayaman ako. At hindi ako maghihirap. Pero ang Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, iba ho siya. Iba siya. Ang sabi ng Bible sa ating binasa, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor. Pinili niya ang yaman-yaman niya, mga kapatid, tagalangit, walang dungis ng kasalanan ng ating Panginoong Hesus Kristo, pero pinili niya na bayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. Pinili niya ang cross ng Kalbaryo. Dapat ikaw at ako ang mapako sa cross ng Kalbaryo, pero pinili ng Panginoon, mga kapatid, na maghirap upang yumaman ka lamang. Alam nyo, kung maintindihan nyo lamang po ito, mga kapatid, alam ko walang bago dito sa aking pinipreach sa inyo ngayon pong hapon. Nababasa nyo po ito. Mas maganda pa po, mga kapatid, ang pagka-preach ng ating pastor pag siya nagpipreach dito, paulit-ulit na po ito. Pero mga kapatid, napakaganda po na muli nating alalahanin nang sabi ng Bible dito, let this mind be in you. Ito'y dapat hindi mawala sa ating mga isipan, which was also in Christ Jesus. In Philippians chapter 2, sabi niya, verse number 6, who, being in the form of God, thought it not be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, kagaya natin, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that in the name of Jesus Christ every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Mga kapatid, napakaganda na makita natin lagi. Alam nyo, pag ganda ng mensahe ng kanta ng solo ni Sir Maki, it's all about the cross. Di po ba? Alam nyo, pag nakita natin, maalala natin ang crucifixion sa cross ng Kalbaryo, ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka magpakumbaba. Sapagkat doon sa cross pinakita ang Diyos ng isang Diyos, anak ng Diyos, tagapagligtas, walang dungis ng kasalanan, pero pinili niya yung pagpapakumbaba doon sa cross ng Kalbaryo. Na siyang mayaman, pero naghirap dahilan sa iyo upang ikaw yumaman. It's all about the grace of God. Kapatid, matatapos din po itong pandemic na ito. Pero ano pa man po ang susunod dito? Nalala ko yung mga kasama ko doon, sabi ko, sige, hindi naman kayo pupunta sa area, wala naman nag-area, subukan natin mag 2 meals tayo. 2 meals lang. Umaga, hapon. Pagkakain kami ng umaga, alas 9 ng umaga, kasama na po yung lunch. Kakain kami ng hapon, alas 4. 2 meals lang. Sabi ko sa kanila, alam mo kung bakit? Pag lumala pa ang pandemic na ito, at least, sanay na tayo. Pag lumala pa ito, wag mag 1 meal man tayo, sanay na tayo. Pero yung iba, mga kapatid, habang natutulog, nakakumot, kumakain. Kakaiba pong grasya yon. Wala pang ipin yung kumakain ng cornic. Wala pang ipin yon. Pero mga kapatid, alam nyo ba, hindi po kayang tiisin ng Diyos, ng anak ng Diyos, walang kinakain. Oo, mga kapatid, alam nyo ba,
doon sa biyahe ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, talbos ng umaga, talbos ng hapon, alam nyo maganda pa, nakakapagbigay pa tayo ng mga gulay-gulay na pananim natin doon. Kamakailan po, merong bunga ng kalabasa, 1 piraso lang naman ito, pero sabi ko, kunin natin yan, bigyan natin kay pastor. Binigyan namin dito, 1 piraso lang naman, kasi inubos na ho nila. Mga kapatid, nauunawaan niyo po ba kung paano tayo nabubuhay? Nabubuhay ang bawat isa sa atin sa napakayamang grasya ng Diyos sa atin lahat. Hindi sa power mo, hindi sa talino mo, hindi sa kapangyarihan natin, hindi kung anong-anong meron sa atin. Alam mo, kahit mayaman ka, pagka ang Diyos ang pumigil sa iyo, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Tingnan niyo po mga kapatid, ang dami mayayaman ngayon, pero pag ang Diyos ang nakialam, wala silang magagawa. Pero di nyo ba alam mga kapatid, na nakikita na kahit wala tayong yaman na pera, limpak-limpak kagaya nila, pero nabubuhay po tayo. Sa kalagitnaan ng pandemic na ito, mga kapatid, yung iba nagtatabaan pa rin, hindi kayang pigilan ng pandemic na ito. Di ba? Hindi naman po masamang tumaba. Basta wala ka lang sobrang sakit din. Alam mo, ang maganda makita natin, hindi yung physical ng katabaan natin. Sa kalagitnaan ng pandemic, mga kapatid, meron tayong mga sumobra pa at dumami pa yung mga services natin. Meron tayong baptist lunch araw-araw. Nais kong sabihin sa inyo, huwag kayong magsawa, huwag tayong magsawang makinig. Kung magsasawa kayo, isang araw mga kapatid, hindi nyo makikita yung grasya ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, araw-araw yan, pag nag-miss ako ng isa, hanapin ko sa YouTube mga kapatid at ano ko yan, i-download ko yan, pakikinggan ko yan. Ang magandang makita natin mga kapatid, kahit po na anong tawag man nila at mga mangyayari at pangyayari na mga susunod, na mas mahirap pa dito. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po mauubusan ang grasya ng Diyos para sa atin. Anong meron ng Diyos? Manifold grace. Anong meron ng Diyos? More grace. Anong meron ng Diyos mga kapatid? Ang sabi niya, exceeding abundant grace. Abundance grace. Abundant grace. Sufficient grace. Suficiente. Ibig sabihin sapat. Ibig sabihin mga kapatid, walang anak ng Diyos na hindi, walang anak ng Diyos na magkukulang. Kung ikaw ay magkukulang, tamad ka. Nais kong malaman ninyo, ng Diyos natin hindi tamad. Anong sabi ng Panginoon? Call unto me and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not. Kapatid, maaring mas malala pa kaya, sabi ko sa mga kasama ko, kung mas lumala pa ito, at least sanay na tayo na 2 meal lang, pero 10 merienda sa bawat araw-araw. Alam niyo po, nasanay na rin po yung aking tiyan na 2 meals lang. Alam niyo, maalala niyo ba si Elijah? Pinakain lang ng Panginoon 2 meals din. In the morning, evening, morning, evening. Hindi yung nagreklamo si Elijah. Oh? Kaya mga kapatid, sabi ko, kung lumala ito, mag 1 meal tayo, sanay na tayo. At pagka lumala pa ito, fasting tayo, mag-pray na lang tayo. Oh? Pero mga kapatid, alam nyo ba, sasabihin ko sa inyo, anong sabi ng Panginoon? Manifold grace of God. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, alam mo yung pabor ng Diyos sa iyo, more grace, more favors. Ha? Akalain mo yan, sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ikaw ang pinapaboran ng Diyos. Sufficient grace. Sapat. Oh? Kayo mga kapatid, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Ang yaman ng Diyos. Pag sinabi ni Duterte, ikaw, anong pangalan mo? Ha? Joe. O sabi ni Joe,
tumira ka sa Malacanang. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Aba, proud na proud ka. Ay, kahit ako. Oh? Pero alam niyo ba mga kapatid, kung nasaan po tayo kabilang ngayon? Kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kabilang tayo sa tahanan ng Diyos. That in the ages to come, nandun tayo mga kapatid. Nakalagay tayo at inalagay tayo ng sabi ng Diyos, in heavenly places. Wala sa Malacanang. Pero nandoon tayo sa heavenly places. Hey! Tagalangit tayo, nandoon tayo sa trono ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito pa lamang, hindi tayo mauubusan anumang bagay na kailangan natin dito, mula sa material na bagay hanggang sa spiritual na bagay. More grace, exceeding abundant grace, sufficient grace. Bakit nagmumurmur? Huh? Kaya tumigil sa Apostol Pablo, sabi niya, Panginoon naman, ang hirap naman maglingkod sa iyo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Paul, hindi mo ako kilala. Mukhang nakalimutan mo kung sino ako. Ha? Hindi ko tatanggalin yung mga tinik na nirereklamo mo. Pero ang gusto kong makita mo, supisyente ang grasya ko na nasa iyo. Ha? Mga kapatid, ano po ang magpapakalma sa atin sa kalagitnaan ng pandemic? Yung napakayaman na grasya ng Diyos. Tumayo po tayo ngayon pong hapon. Ang buong bansa ay may daing, kanya-kanyang problema. Marami po mga Kristiyano ngayon, kanya-kanyang problema. Pero tayo po na nakakakilala sa Panginoon, dapat po natin alalahanin na meron pong supisyente na grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Paul said, Panginoon, tanggalin mo itong mga thorns in the flesh na nasa akin. Tanggalin mo ito, Panginoon. Pero sinagot ng Panginoong Jesucristo, very simple na sagot ng Diyos sa Kanya. Paul, my grace is sufficient for thee. Mga kapatid, mga anak ng Diyos, mga members ng ating simbahan, ang mundong ito, pwedeng magkulang, pwedeng kapusin. Ang gobyerno natin, pwedeng kulangin, pwedeng kapusin. Ayon po sa kanila, nag-uutang na po, may utang na po ang ating gobyerno sa ibang bansa. Pero ang Diyos po, hindi po pagkukulangin ang mga anak niya. Sapagkat ang pangako ng Diyos, manifold grace, more grace, great grace, exceeding abundant grace, sufficient grace. At alam nyo ba, sabi ng Panginoon, mas pinili niya ang yaman niya, pero mas pinili niya na ambutin ang mga mahirap upang di baling maghirap ang Panginoon, yumaman lamang po tayo. Sumagana lamang po tayo. Exactly, yan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Isipin po natin ngayon po hapon. Let's come to the throne of grace.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po muli sa gabing ito. Salamat sa muling paggamit niyo po kay Pastor RJ. O Diyos, sa aming nakita, Panginoon, maaaring nakikita po namin ang katotohanan na may mga anak po kayo na may mga nagkukulang, Panginoon, at nangangailangan. O Diyos, nawa po ang mga salitang nahayag na ito ay hindi po magsilbing parang pantasya or haka-haka, Panginoon, kundi nakita po namin sa gabing ito na ang inyong salita ay napakaliwanag, na ang inyong biyaya ay supisyente, O Diyos. Your grace is enough for us to live. Your grace is enough for us to keep going. Your grace is enough for us to be faithful in the ministry. Yamang alam po, O Diyos, ang nakita po namin problema is we do not fully trust your word. Because it's clear in your book, O God, that you are faithful and your grace is enough. Lahat po kami, Panginoon, ay dumadaan sa pananampalataya, nagpa-fluctuate po ang aming pananampalataya. May time na kami po ay nanghihina, O Diyos, ang mga anak po ninyo ay nanghihina. O Diyos, patuloy niyo pong gawing maliwanag ang salita niyo na totoo at nangyayari, at makita po namin ang mga ebidensya noong araw, Panginoon, kung paano niyo pong pinagpala ang buhay ni Abraham, ang aming patriarchs, Panginoon. Lahat po sila hanggang sa ngayon, sa buhay ni Paul na naghayag po sa amin ng inyong salita, Panginoon, ang inyong biyaya ay sapat. Nawa po ay makita po namin ang katotohanan at ilagay po namin ang aming sarili sa pagtitiwala po namin sa inyong kamay ang aming buhay, ipagkatiwala po namin ang lubusan po sa inyo. Salamat po, O Diyos. Salamat na napakabuti niyo po, Panginoon, inyong salita ay maliwanag po sa amin. Nakita po namin napakaraming mga kapatiran po, Panginoon, na talagang totoong nagtitiwala sa inyo na kailanman ay hindi niyo po pinagkulang. Sa halip, sa gitna po ng abundance, ng pandemic, Panginoon, there is an abundance. Kaya salamat na meron kaming salita nyo na pagbabatayan po ng aming pamumuhay kung paano kami mamumuhay sa gitna po, Panginoon, ng krisis na ito. Thank you, O God. Bless your people as they come into the throne of grace tonight. In Jesus' name, Amen. All right. Amen. Amen. Hope you got something from that message tonight. Amen. Amen. At yun po ay katotohanan, mga kapatid.